Okay, so good day. So this is the continuation of the part 1 ng ating factors ng 3-moment equation. So for the last video ay na-compute na natin yung 6a bar over L. So to compute for 6ab bar over L po, ang gagawin lang natin ay integral ng dpb. Yung lahat ng a kanina, papalitan lang po natin ng b. So magiging b, wherein yung ating dp ay 20 dx pa rin, yung a ay x. Tapos yung b, lahat ng b dyan, palitan natin ng 5 minus x. So ito po magiging 5 minus x, magiging 5 minus x squared. Tapos try to compute this one, yung value po na yan. So that is 30 times 1 times 5 over 4 times 5 squared minus 1. Okay, so 30 times 5, so that is 5 squared minus 1 squared times 30 over 5. So ito po 144 ang lalabas. So from 144, let us compute yung dpb. So that dp is 20 tapos by 20 dx. Sabi natin ang dp ay 20 dx, diba? So magiging ganito po yan para mas maintindihan nyo. So na-equal yung dp. So that is 20 tapos dx. Saan na-equal yung b? Sa 5 minus x. Over yung length po na ilan? 5. Yung total length yung 3 plus 1 plus 1. Okay, multiply by 5 squared minus. Saan po equal yung ating L, yung b? So that is 5 minus x. Please dito. Squared. Dx. Okay, plus 144. So from that, ang mako-compute nating value dito is 495 po. Tapos plus yung na-compute ditong 144. Pagka sinum up po yan, ay 639 kN squared po ang magiging value. So ilagay ko lang po dito yung mga naging sagot ng 6a bar is kanina sa integral calculus is 711 at saka 639. No? Okay? So, yan po yung naging sagot doon sa ating approach 1, which is the integral calculus. Okay, so this is the next is the second approach. So approach 2. Using the moment diagram by parts. Okay, so moment by parts or moment diagram by parts. So from this figure, ang kailangan natin gawin dito ay computein muna yung reactions. So if we are going to compute for the reactions ng ating A and B, yan po yung makukuha lang. So pero refresh natin, no? Summation ng moment tayo sa B equals 0. Kapag mag-moment tayo kay B, so yung ating RA multiply by ilan to? 5. Tapos minus 20 times 3. Tapos yung centroid niya is 3 over 2 plus 1. Magpa plus 1 ka pa po, no? Tapos minus 30. Kasi counterclockwise yan, assumption positive natin ay clockwise. 30 times 1 is equal to 0. So try to compute at ang lalabas po diyang value sa reaction sa A ay 36 kN. Okay, then you try to take the moment naman po doon sa ating point B. So kapag mag-summation ng moment tayo sa B is equal to 0 is, so that is RA times 5 minus 30 times 1 minus 20 times 3 times 3 times 3 over 2 plus 1. Okay? Equal to 0. Okay? So try to solve for the value of RA. Then ang masasolve po nating value pares lang pala doon, no? Okay, so sa B pala tayo mag-moment, sa A naman pala tayo mag-moment. So RB times 5
Tapos minus 30 times 1, tapos 30 times 3. Tapos minus 3 over 2. Yan. So try to compute for the reaction at B. Ang lalabas pong value ay 54 kilonewton. No? Okay. So dito po ay na-solve ko na siya. Pwede na tayong mag-fix sa ang point. So pwede naman kayong mag-fix dito sa point A. Yun nga lang, i-continuous nyo pa yung loading. Magdadagdag kayo, magbabawas kayo. Kung sabi naman, magdadagdag rin kayo, magbabawas rin kayo. So the best way na pwede nating pag-fixan ay dun sa point D. Kasi hindi na tayo magdadagdag bawas dun sa uniform load, and at the same time, magsisiro na yung 30 kN. Hindi na po natin siya i-moment diagram by parts. So, pwede rin naman sa C, yun nga lang may magre-resist pang 30 kN sa moment diagram by parts natin. Kaya ang best way dito tayo sa point D, mag-moment diagram by parts. So, fix at D, mag-fix tayo sa point D. So, 36 times 4, so that is 144. Tapos yung ating 20 kN per meter po, pag i-moment natin yan, 20 times 3 times 3 over 2, magbibigay po yan ng 90. Tapos yung 54 times 1, so that is 54. Tapos try nyo pong isubtract, no? 144 yung left, 144 minus 90, that is 54. And that is just the same doon sa moment sa right na 54. Isa po yan sa checking na kailangan ay ma-check natin pabago tayo mag-compute ng iba pang mga values, no, para ma-sure natin na tama po yung ating magiging sagot at hindi yan magkaka-problema. So to compute for the 6A bar over L, or yung factors to the left, 6 over L, ang length po natin dito ay 5. Tapos yung yung area 1 po natin, let's say ito, area 1 is 144 times 4 over 2. Tapos yung centroid po niyan, distance hanggang doon sa left support is 2/3 po ng 4. Okay? Tapos, for the area 2 naman po, ito pong pangalawa, 54 times 1 over 2. So, that is the area. Pero yung moment arm niyan, yung distance po mula dito hanggang doon ay, ilan po? 4 plus, ito yung 4, plus 1/3 po ng 1. Tapos, yung area naman po dito ng nasa baba is, dahil nasa baba yan, minus. So, 90 times 3, 90 times 3 over 3. Kasi second degree na to eh. 0 degree, magiging plus 2, magiging second degree. So, ang area po niyan ay 1/3 ng base times height, which is 90 times 3. Multiply by, ilan po itong distance na to? 1 plus, ilan to? 3/4 ng ating distance na to. 3/4 ng 3. Okay, so if you compute for the factors to the left, 711 kN meter squared po ang lalabas. Okay? So, for the 6AB bar over L naman po, 6 over L pa rin po. Tapos yung area hindi mapapalitan. Ang mapapalitan lang po ay yung moment arm or yung tinatawag nating distance ng ating perpendicular distance. No? Yung ating pong moment. So, doon naman, dahil 6AB bar naman po ito, doon na tayo mag-moment naman sa B. So that is, stay pa rin yung area niya. Tapos yung ating centroid ay 1/3 na po ng 4, itong distance na to, plus itong distance na to. Ilan ba itong distance na to? 1. Kaya plus 1. Plus, yung area 2, so 54 times 1 over 2, hindi pa rin po mababago. Yun nga lang, pagdating dito sa moment arm, mababago na yung distance. Ilan na kaya yung distance na yan? So that is 2/3 ng distance na 1. So that is 2/3 of 1. Tapos minus, yung nasa baba naman po, yung area ng nasa baba ay 90 times 3 over 2, over 3. Kasi second degree to, so ang area po niyan ay 1/3 ng base times height. So ito po yon. Tapos, yung moment naman po natin siya doon sa right support. So ang moment po niyan ay 1 plus 1/4 po nung ating 3. So, yan po. Recall po ninyo yung mga centroid ng spandrel ko, no? So, tapos pagka kinumpute po natin to, ang lalabas na value ng 6AB bar over L ay 639 kN meter squared. So, same lang po doon sa na-compute natin sa integral calculus. So, approach 1 and approach 2. So, sino sa tingin nyo yung mas madali na part ng pag-solve, no? Pero maganda, parehas yung alam yung way ng pag-compute para
ma-check nyo po yung sagot nyo kung tama or mali. So yun lang po for today's video, and I hope you learn from this video tutorial. So thank you for watching.